Hello mga kadads, at sa araw na ito ay ipagkakanta ko kayo. Magla-live tayo. Hindi mga kadads, ipapaliwanag kasi natin yung nangyari dun sa Condura inverter kung bakit 2 months pa lang siya, nagkaroon na siya ng water leak. At ito na nga po yung pinaka-concern ni sir na yung aircon niya daw, tumutulo na, kay bago-bago pa lang, 2 months pa lang. Then ito mga kadads, yung pagbukas natin, ayan kung may napapansin kayong kakaiba. Ayan, so ano ba yung mali dito sa pagkaka-install? Siguro mas maganda sabihin na mas magandang pagkaka-install para sa akin mga kadads, para maiwasan natin yung water leak. Pwede siguro dumi ba yung problema? Bakit nagka-water leak? 2 months pa lang. At dito sa video to mga kadads ay aalamin natin kung ano ba yung mga dapat gawin at solusyon kapag may water leak na ganyan. At syempre para mas maliwanagan kayo, sa huling video ito ilalagyan natin ng halimbawa or demonstration kung bakit nagkaroon ng water leak ang aircon na to. So sana isubaybay nyo hanggang dulo mga kadads. Tara, let's go! At ang una natin gagawin mga kadads ay ipapump down natin siya. Maglalagay na lang siguro ako ng description or cards dito sa video natin tungkol kung paano yung step by step na mag-pump down ng isang split type aircon. So tara mga kadads, let's go! Ano nga mga kadads, tatlong linya lang siya. Ganito yung isa na sa tutog siya, wala po yung sa ground niya. Mga kadads, ayan. Tatanggal din natin siya. Ito po yung pinaka-problema kung bakit nagkakaroon ng leak yung tracer. At syempre mga kadads, tatanggalin natin yung pagkabalot dyan. Hanggang dito. So, tara na mga kadads. Let's go! At ito na nga yung nakita namin sa drain hose niya. Ayan, hinati pala siya sa dalawa. Then, sinaksok dyan mga kadads parang ganito. Ayan. Then, tapos nilagyan siya ng electric tape na madami para hindi siguro tumagas. Pero dapat mga kadads na diretso sana yung hose natin para maganda na yung flow ng tubig. Ayan, siguro ayusin na lang natin mga kadads. Mamaya na. So, dyan ka muna. Bye! At ito na nga mga kadads at naikalas na natin siya. Kitang-kita nyo naman mga kadads. Yun lang yung pinakandumi niya. Kasi nga, 2 months pa lang yung aircon natin. Ayan. So, sinuggest ko na i-pull down para mailagay natin na maayos yung drain hose natin. Kasi, para pag nakita naman ni sir na talagang ginawa natin at nilinis pa rin natin siya. Ayan, at nagmukhang bago na naman siya ulit. Kasi mas masabi ko siguro na parang bago nga siya ulit. Ayan, kasi alas 2 months pa lang siya. Parang wala tayong nilinis. Pero at least nakita ni sir na pinursige natin na malinis talaga siya ng gusto. Siyempre kasama na yun sa bayad natin mga dads. Kaya dapat quality yung pagkakalinis natin. So tara na mga dads. Let's go! At ito na nga mga dads yung nakita pa namin. Meron pa pala siyang dugtungan dito. Ayan no. Naku, ano po yan? Puro dugtong. So tingnan natin mga dads. Baka isa rin to sa dahilan kung bakit bumabara o hindi maganda yung flow ng tubig natin. So, kalasin lang natin. Bap! Sirahin mo. Banatan mo. Let's go! Ayan po. At dahan-dahan niya pong tatanggalin. At syempre, habang dahan-dahan niyang tinatanggal, ay huwag niyo naman sanang kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At syempre, kung nagugustuhan niyo itong video to or may natututunan kayo, ay huwag niyo naman kalimutan i-like ang ating video. Ay napakalaking tulong nito sa ating channel. So tara mga dads, let's go! At finally mga kadads, at natapos na tayo sa paglipat ng drain hose natin. Ayan mga kadads, so medyo nakadecline naman siya ng konti. Ayan, nasa baba yung drain hose ng linya natin para medyo mababa siya dun sa paglabas niya at diretso yung tubig natin mga kadads. Siyempre hintayin natin kung wala na nga ba talagang tutulo at maganda na ba yung agos ng tubig natin. Inayos ko na rin pala ito mga kadads, ayan, para di mahipit yung hose natin. Let's go! At ito finally, ayan, pumapatak na siya mga kadads. At ibig sabihin, maganda yung flow ng tubig natin. Ililipat na lang siguro natin ito mga kadads, no? Yung hose niya or yung PVC natin, sasalpak na lang natin to. Ang ginawa kasi natin, pinatay na natin yung dati niyang linya kasi hindi namin maabot dun dito. Hindi pa naman tapos yung bubong ni sir. Baka mga UP, ilalagyan natin ng upuan o tungtungan mga kadads. Hello mga kadads, at sa araw na ito ay ipagkakanta ko kayo. Magla-live tayo. Hindi mga kadads, ipapaliwanag kasi natin yung nangyari doon sa Condura inverter kung bakit 2 months pa lang siya, nagkaroon na siya ng water leak.
Eto po. At dito sa bidyong to mga kadads, di lahat ng water leak ay ang dahilan yung dumi. Meron din kasing mga, siguro mas maganda kung ipaliwanag na lang natin dito. So gumawa ako dito ng isang sample, ayan. Kung makikita nyo, halos same siya nung sa video natin mga kadads. Hindi ko lang masyadong na-video doon kasi una, may oras si sir, nagmamadali siya. Pangalawa, yun, umuulan at medyo delikado yung tinatapakan natin. So kung mapapansin nyo, ito po yung pinaka-drain hose niya dun sa drain pan. Ito, imagine nyo na lang mga kadads, ito yung drain pan niya. Nandito sa taas. Then dito pumasok yung drain pan, papasok dito. Kung mapapansin nyo, medyo mababa na siya dito mga kadads. Kasi dito lumabas yung sa butas niya or dun sa pader. Ayan, so dito nilagay yung drain pan. Ayan. Ano ba yung mangyayari? Bakit ganyan? So may napansin ba kayo na kakaiba? So kung napapansin nyo, kung gagamit kayo ng bar lever o kahit sa mata na lang siguro mga kadads, mapapansin nyo na mababa dito. Sabihin natin hindi marumi yung item natin or yung unit natin mga kadads. Kaso nagiging problema, napopondo siya dito. Ayan, bago siya makarating dito sa labas. So subukan natin lagyan ng tubig, no mga kadads. Tsaran! So gagamitan natin siya ng ice pitchel. Ayan, so hindi na malamig to. Subukan lang natin ano ba yung mangyayari. Didiretso ba yung tubig or hindi. So kontrolin natin yung patak. Ayan. Di ata ako marunong mag-shoot. Ayan. Ayan. So kung mapapansin nyo, hindi lang natin masyado nilakasan. May lalabas kaya tubig dun sa baba. Tingnan mo nga. Ayan, may tubig na. So sa dami ng binuhos natin na yun, or kahit konti lang, kung naka-level talaga yan mga dads, diretso na yung tubig dyan. So dagdagan pa natin. Ayan. So, anong nangyari kasi doon mga dads, hindi na natin naintay na tumutulo daw yung aircon niya. So, maraming tulo. So, ang dami na nating naibuhos pero wala pa rin tumutulo. Ang isang, ibig sabihin lang ng mga dads, ayan, nagpupondo yung tubig natin dito. Ayan. So, dito pa lang sa tunog niya, maririnig nyo, ayan, lapit lang natin. Ayan, narinig ba mga dads? So, ibig sabihin sa tunog niya mga dads, meron siyang tubig na pumupondo. Ayan, so ngayon lang siya tumulo. Ayan, oh. Ayan, so napaka-konti naman. Ang dami kong nilagay dyan. Ano ba nangyari? Uy, wala na ba? Halos nakalahati yung laman ng pitchel natin mga dads. Pero yung tumulo, konti lang. Anong nangyari niyan mga dads? Ayan. Kung mapapansin nyo, kita kaya sa camera? Ayan, kung hahawakan mo tong part na to, hanggang dito siguro, eto hanggang dito, malamig siya. Ibig sabihin, may tubig siya na nakapondo dyan. So, gusto nyo makita mga dads? Ayan, tatanggalin lang natin to. Tingnan nyo kung gaano karaming tubig yung mahuhulog. Ready na ba kayo? So, pagbilang ko ng isa, dalawa, tatlo, game. So, ayun, nakita nyo kung gaano karaming tubig na pondo dito. Anong nangyari nun? Dahil malamig, tapos nagkakaroon siya ng konting dumi. Ayun, hindi kasi naitutulak nung pagpatak ng tubig doon sa drain pan, napupondo dito hanggang sa umapaw na. Ayan, so ganun po yung nangyari doon sa wait lang, yung sa air conditioner. So babaguhin lang natin siya doon sa ginawa natin kung gaano ba kabilis yung pagtulo ng tubig mga kadads. Update ko kayo later. Let's go! At ito na nga, nagbabalik tayo muli dito para sa ating video para may explain natin kung ano ba yung pagkakaiba ng magandang agos ng tubig sa hindi or naka-label o naka-declave. So, siguro naiintindihan nyo na kung yung kumbaga dapat yung flow ng tubig ay diretso. Katulad nito mga dads. So, kung napansin nyo dati or to sa video natin na ginawa ko yung ano natin, bitawan ko lang to. Ginawa ko yung video natin, malapit dito sa pader. So, nilipat ko yung drain niya mula doon sa may control board. Nilipat ko siya doon sa malapit sa pader mga dads. Kasi yung aircon nila, binaba nila ng ganyan para yung tubig sa drain pan, umagos ng pagganyan, tama naman.
Ang nangyayari nga lang dun sa kanina, umangat siya dito, ay bumababa siya dito, then tumataas siya dun kasi nga nakaside yung aircon natin. Ayan. So, mas maganda talaga para sa akin mga dads, hindi ko sinasabi na mali yung ginawa nila or may mali dun sa ginawa nila. Para sa akin, mas better na ganito yung gawin mo. So, ito yung dulo ng ano. Tingnan natin kung may mahulog mga dads kagad Tandaan natin yung pitchel. Ayan. Kung mapansin nyo, hindi ko na masyadong naibaba yung doon kasi marami nang bubutasan na pader. So, sinadya ko na lang na medyo nasa ilalim siya ng copper tube para medyo declayed siya ng konti. So, ito siguro halos same lang siya kung titingnan nyo. So, subukan natin mga dads. Ayan. So, ayun mga dads. So, konti pa lang yung binuhos natin pero may tumulo na siya kagad. Ayan tingnan natin kung meron. Ayan baka sabihin nyo, pondo lang kanina mga dads Ayan ulitin natin. Bilangin natin ng konti. Tandaan lang. Yan na ba? Meron na kagad mga dads diba? So, ayun, dahil tumulo na yung tubig, pakinggan naman natin yung sinasabi ko kanina na may tubig na maririnig dito. So, ayun subukan natin mga dads. Ayan. Tapit ko yung mic. Oops, baka mabasa. Ayan. So, wala na po kayo naririnig na tubig na tumutulo. Ayan, or nagsasalubong. Ibig sabihin mga dads, wala siyang pondong na titigil. Tingnan nyo naman yung tubig. Magpa-flow siya dito ng diretso. Ayan. Maganda yung agos niya pababa. Kung makikita nyo, pagbuhos mo dito, kahit lakasan natin yung tubig, ayan, nilakasan ko yung flow niya. So yan, nilakasan ko mga dads. Kahit dagdagan natin, wala mong mapapondong tubig yan. Siguro kung may mapapondong man dahil ginamit natin flexible hose. At ito nga pala mga dads dagdag natin na kapag gumagamit ka ng drain hose, halimbawa nasira yung drain hose niya, huwag kang gumamit ng flexible hose. Siguro pwede naman kung malapit lang at lagi na may maintain yung linis. Kasi yung flexible hose, kung titingnan nyo dyan sa loob, kita ba mga dads? Nakikita ba? Kung makikita nyo, dito na lang sa labas, hindi siya pantay-pantay. So, meron siyang pa-hukay-hukay o palubog-lubog. Pa-hukay-hukay o palubog-lubog. Ayun, siguro, naiintindihan nyo na yung mga dads. Kasi kung yung may dumi na pumasok dyan sa drain hose natin, ang mangyayari, sisiksik yung mga dumi sa pinaghuhukayan nila or yung sa pinaka-mold niya na pahukay. Ngayon, pag pinatay mo yung aircon, tumigas yung dumi, next, sinindi nyo na naman, sasalubong na naman yung dumi, doon po nagkakaroon ng bara yung mga aircon natin kadalasan. So ito, lalagyan ko ulit ng tubig mga dads kasi kanina, yan, lagyan lang natin damihan ko na. Bubuhusan natin, ito todo na natin mga dads. Ayan, so binuhos ko na. Wala nang tagay-tagay. Ayan, pagkabuhos natin, ayan, tumulo na siya. Tulad ng ginawa natin kanina. Ayun, medyo maingay lang. Ayan. Tatanggalin natin to. Tingnan natin kung gaano karaming tubig na mga dads. Siguro may mga tubig na natira dito, pero hindi ganun kadami katulad ng kanina. Ayun. Nakita nyo ba? Ayan wala na. Kasi nga, ayun, maganda yung flow ng tubig natin. Kaya naiwasan natin yung pagbara ng mga aircon natin. Ayan po. So, dito po tayo sa New Smart TV. Ayan po. At sana may natutunan kayo sa video nito. So, kung may katanungan kayo, ay comment nyo sa baba. Ito'y aking babasahin at pupusuan. At syempre, kung may nakita ba kayo na mas improve natin or para mas mapaganda pa yung pag-install natin ng mga aircon or dagdag idea dyan sa mga master dad natin dyan na veterano na. So, kung bago ka lamang sa aking channel, ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos.
So, see you in my next video. God bless!